Ang ninuno. Nang makarating sa tahanan ng albularyo, nanatili muna si Adrian. Wala namang pasok kinabukasan dahil linggo. Nais malaman ni Adrian kung ano ang gagawin ng matanda. Alauna ng madaling araw, may kutob ito na baka sa mga oras na yun. Isasagawa na ni Mang Shano ang kumbate. Gustong makita ng bata kung paano ito ginagawa. Pinagbasdan lang ni Adrian si Mang Shano. Hindi natulog ang matanda. Sa halip ipinaghanda siya ng makakain. Kahit naaalala pa rin ang nakakadiring tagpo, pinilit ni Adrian na kumain para makabawi ng lakas. Malagyan ng laman ng tiyan. Matapos nun dinalaw na ng antok si Adrian. Hanggang sa nakita niya si Mang Shano na abala habang nasa gilid. Nagtirik ito ng isang kandila. Yung telang pula, nilapag sa papag ni Mang Shano. Pagkatapos lumuhod doon ng matanda. Ilang sandali pa, naririnig na ni Adrian ang pag-uusal nito. Napangiti ang bata. Sapagkat ng mga sandaling iyon, kung hindi siya nagkakamali, isinasagawa na ni Mang Shano ang kumbate. Pero ang naglalarong tanong sa isipan, bakit ganito? Iba ito sa inaasahan niyang maangas na bakbakan. Nakabahag lang si Mang Shano at nagpahid ng lana sa katawan, kasabay ng mga pag-uusal. Tila niyayakap ni Mang Shano ang sariling katawan na parabang nababaliw na. Natatawa pa si Adrian dahil parang binabae kung kumilos si Mang Shano. Ilang sandali pa, dumapa ito na parabang unggoy. Nakaangat ang siko at tuhod habang nakasayad ang dibdib sa papag. Habang si Adrian naman, tumayo na at hindi na napanatag sa ginagawa ng matanda. Dahan-dahang umabante papunta sa harapan si Adrian. Nakikita niya na tila iniwan ng pag-iisip si Mang Shano. Nakayuko ito habang bumubuka ang bibig, pero nakapikit ang mga mata. Nanlilimahid sa langis si Mang Shano hanggang sa ilang sandali pa para itong kinukuryente. Bigla na lang nangisay at bumalik sa pagkakaluhod ng maayos. Ganon na lang ang pagkagulat ni Adrian. Nang bumuka ang mga mata ni Mang Shano, kulay puti lang, napaatras. Sumalampak ang katawan ni Adrian sa sulok ng tahanan. Masama ang itsura ni Mang Shano. Namumutla at parabang hindi na makilala. Nakikita niya ang mukha ni Deborah. Kung hindi siya nagkakamali ng mga sandaling iyon, ito din ang nakita niya ng gamutin ng matanda si Kristan. Pero mas pangit ang itsura nito kumpara nung nakaraan. Dahil maging ang buong katawan, tila hindi na din katawan ng matanda. Hanggang sa bigla itong tumawa. Kinilabutan si Adrian. Para bang naipit na biik ang pagtawa ni Mang Shano. Tumitig ito sa kanya at biglang nagsalita. Nariyan ka pala, Adrian. Umusog ka nga ng kaunti dong. Hindi maganda kapag nasa harapan ko. Matatamaan ka ng ibabato kong talantro. Wika ni Mang Shano. Ang boses nito ay kagaya kay Deborah. Mang Shano, kayo po ba yan? Tanong ni Adrian. Nagpapahinga si Mang Shano. Umalis ka dyan kung ayaw mong ikaw ang pagdiskitan ko. Tugon ng matanda. Sinasapian si Mang Shano.
Sigurado si Adrian na ito si Deborah. Pero malaking katanungan sa kanyang isipan kung bakit at kung paano nakasapi ang hukluban. Pero sa kabila ng mga gumugulong katanungan, pinili niyang sundin ang sinabi ng matanda. Gumilid ang bata, pero pinapanood lang niya si Mang Shano ng mga sandaling iyon. Kumukumpas ito ng kamay, habang yung apoy sa kandila sumasayaw na tila may tumatamang hangin. Lumalaki din ang apoy. Nakikita ni Adrian ang anino sa dingding ng bahay na korting tao. Nanlaki ang mga mata ni Adrian sapagkat nasa harapan nito ng kandila. Ilang sandali lang, sumisigaw na si Mang Shano. Walang naintindihan si Adrian dahil tila may tinatawag na kung ano si Mang Shano. Kumukumpas din ito ng kamay at panay ang hampas sa papag. Aba, malakas ang kalaban. Matigas. Parang ako. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Bueno, ito pala ang kalaban ni Shano. Papatikimin natin ang lupit ng isang bantugang hukluban. Akala siguro si Shano ang kakumbate. Wika ni Deborah habang patuloy pa rin sa ginagawang pagkumpas. Nakita ni Adrian na gumalaw na ang anino na tila nagwawala. Ilang sandali lang, narinig ni Adrian ang boses ni Tatay Wilberto sa labas ng tahanan. Tinatawag ang pangalan niya. Nagdadalawang isip noon si Adrian na sumagot. Baka mabati niya ang ginagawa ni Mang Shano. Sumilip na lang siya sa pintuan at kinawayan si Tatay Wilberto. Sumimple pa siya ng senyas na huwag itong magingay. Lumapit naman ang ama ng bata. Pumasok pa ng tahanan at nang makita si Mang Shano, nagulat si Tatay Wilberto at mapapansin ang panlalaki ng mga mata. Dito ka sa labas, huwag ka dyan. Huwag ka dyan sa loob, dalian mo. Wika ni Tatay Wilberto. Dali-dali namang lumabas si Adrian at doon sinabi ni Tatay Wilberto na sinasapian nga ito ni Deborah. Alam ko naman po yun, Tay. Pero teka, ano po ba yung kumbate? At saka bakit sinasapian ni Deborah si Mang Shano? Ano po bang meron, Tay? Tanong ni Adrian. Ginawa din niya ng lolo mo noon. Ginagamit nila ang presensya ni Deborah. Kaya niyang sumapi kahit may sa demonyo. At kayang gamitin ni Deborah ang katawan ng albularyong nasa panig ng kabutihan. Mas maiging dito lang tayo sa labas. Teka, sino bang nakabangayan ni Mang Shano? Tanong ni Tatay Wilberto. Ang sagot ni Adrian, ang matanda na isang mambabarang. May pasyente ito na ayaw pagalingin. Kaya naman pala. Kumbate nga ang tawag dyan, anak. At kung hindi ako nagkakamali, pinantok ni Mang Shano ang kalaban. Nakita mo naman yung anino, di ba? Yun ang kalaban niya. Sinasabayan siya kaya nandito ang anino. Naroon naman ang anino ni Mang Shano sa kanila. Palitan. Mambabarang, di ba? Ang hindi lang alam ng kalaban, hindi na si Mang Shano ang kaharap niya. Wika ni Tatay Wilberto. Tay, marami po pala kayong alam sa lihim na karunungan. Ayos Tugon ni Adrian. Ang sabi ng ama ay wala. Pero hindi na bago sa kanya ang mga nakikita. Sa patuloy na pagpapaliwanag nito,
Kanina pa ito inaantay sa tahanan pero hindi pa dumarating. Kaya noon, minabuti niyang puntahan na lang ang bahay ni Mang Siano. Pero nagkataong may isinasagawa itong ritual. Dahil sa mga nakita, tila nagkaroon naman ng interes si Tatay Wilberto. Nakasilip lang sila sa bintana ng mga sandaling iyon hanggang sa matapos na ang matanda. Nakita mismo ng mag-ama kung paano ito biglang tumayo, tumingala at umungol ng may kakaibang tinig. Ilang sandali pa, yumuko ito at tumingin sa kanila na tila nagtataka. Nagtanong kung bakit nasa labas na si Adrian. Ang sabi naman ni Tatay Wilberto, pumunta lang siya sa lugar para sana sunduin ng anak. Kaso nga lang yon ang nakita niyang tagpo. Tumango lang ang matanda. Pumasok ng tahanan ang mag-ama. Nagpahid na ng katawan si Mang Siano. Ang ginamit mismo ng matanda ay yung pulang tela na tangan. Tila iritang-irita ito sa mga langis sa katawan. Madiin ang pagpahid at mahahalatang nandidire. Akala ko ba tulog ka ng lawit ka? Ay nako, natakot to. Bukas, bibisitahin uli natin yung tatay ng nabuntis ni Kristan. Makikita mo. Magmamakaawa yun sa akin. Wika ni Mang Siano. Hindi na nagsalita pa si Adrian. Habang si Tatay Wilberto naman, nagmungkahi itong sasama bukas. Wala naman siyang trabaho dahil si Nanay Susing na ang nag-aasikaso sa mga kailangan. Pumayag naman ang matanda at sinabing katulad lang naman ni Tatay Wilberto ang anak na palaging sumasama sa lakad nung kabataan pa. Pero si Adrian lang ang nakikitaan niya ng potensyal na matuto ng kaalaman. Yan tatay mo, nakabuntot palagi sa lolo mo eh. Habang ako naman, mag-aaral ng lolo mo, Adrian. Pero halos magkasing edad lang kami. Ang buong akala ko noon, ang kaalaman ng lolo mo ay galing sa purong panig ng kabutihan. Pero hindi pala. Nasa panig ng kabutihan, pero hukluban ang gabay. At ito, ako nang sumunod sa kanya. Hindi naman may pagkakailan na ikaw na ang susunod kapag hindi pa nakalaya si Deborah. Wika ni Mang Siano. Hindi na sumagot pa si Adrian. Umuwi na ito kasama ang ama. Pero nangako ang mag-ama na kinabukasan, babalik din sila kagad. Tumango naman si Mang Siano at sinabing aasahan niya ang mga ito. Para kahit papano, marami silang mapuntahang lugar. Bagaman nagapi na ang mambabarang, baka pagdiskita naman sila ng mga anak nito. Kinabukasan ng tanghali, bumalik ang mag-ama sa tahanan ni Mang Siano at ng mga sandaling iyon, inaantay na lang sila ni Mang Siano. Hindi na nagpahinga pa ang dalawa at kagad nang pumunta sa tahanan ni Mang Waldo. Nang makarating sila sa lugar, bumungad si Mang Waldo. Makikita sa muka ang pagtataka. Kagad namang tumugon si Mang Siano na bibisitahin nila ang bumarang kay Kristan. Ayon naman kay Mang Waldo, gumaan na ang pakiramdam ni Kristan. Nakakatayo na ito pero ganun pa rin ang mga sugat. Kaninang madaling araw, sumisigaw si Kristan. Akala noon ni Mang Waldo ito na ang katapusan ng binata. Nagingalo ang itsura nito matapos sumigaw. Hanggang sa bumulwak muli ang likido sa sugat, kasama ang mga patay na insekto. Matapos nun, kagad namang nawala ang lagnat ni Kristan.
Magaling na ang anak mo, kaya hindi ko na kailangan pang suriin yan. Ang pagpunta natin sa lugar ay muling pakiusap. Pero hindi para pagalingin ang anak mo, kundi paano natin yung pagkakasundo ang anak mo sa nabuntis niya. Wika ni Mang Shano. Walang ano-ano'y sumama kagad si Mang Waldo. At gaya kahapon, naging mahaba muli ang biyahe. Pamamanhika na ang sadya nila sa lugar. Maaga pa ng mga sandaling iyon, kaya mas malinaw kay Adrian ang paligid. Marami palang tahanan sa palibot. Nakita ng mga ito na naroon na sa tahanan si Mang Isaias. Naroon din yung nabuntis na si Amalia. Naroon din yung kambal. Nang makita sila ng matanda ay kaagad silang binati. Napakalayo ng presensya ni Mang Isaias kumpara kagabi. Tila matagal na silang magkakilala dahil malumanay na ito kung magsalita. Kinausap ni Mang Shano si Mang Isaias. Tama nga ang sinabi ng matanda kagabi. Nagmakaawa nga ito. Sinabing pagpasensyahan na ni Mang Shano ang mga nabitawang salita. Dala lang ito ng galit at kulo ng tugo. Kung ano man ang problema, lulutasin nila ito sa araw na yun. Sinabi ko naman sa'yo dahas ang gusto mo, di ba? Di daanin natin sa dahas. Nakilala mo tuloy ako. Isang bagay na dapat mong ipasok sa kokote mo. Huwag mong gagamitin ang kaalaman mo sa simpleng bagay na kaya naman lutasin sa madaling paraan. Masyado kang sumasandal dyan sa karunungan mo Kaya ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang palaging tama. Bueno, tapos na tayo doon. Ang anak mo at ang anak ni Waldo, ipapakasal natin sila. Wala nang mamamagitan. Ipagkakasundo lang natin para sa kinabukasan ng batang dinadala ng anak mo. Ayos ba tayo doon? O baka may gusto ka pang sabihin? Wika ni Mang Shano. Hindi na nagsalita pa si Mang Isaias. Nakipagkamay pa ito kay Mang Waldo. Ayon kay Adrian, napapailing na lang siya. Tama at may punto ang mga binibitawang kataga ni Mang Shano. Hindi man lang ito kumurap at nag-alinlangan. Diretsahan lang si Mang Shano kung magsalita. Napahanga si Adrian kay Mang Shano. Matapos ang pag-uusap, kaagad silang bumalik sa tahanan ni Mang Shano. Nang naroon na sa lugar ang matanda, dito na kinulit ni Adrian si Mang Shano patungkol kung papaanong sumasapi sa kanya si Deborah. Nasa bulwagan sila ng bahay noon ng matanda. Nagpapakain ng manok si Mang Shano. Magtatakip silim na ng mga oras na yun. Ang sabi naman ng matanda, simple lamang. Malakas ang koneksyon nila ni Deborah sa isa't isa. Aminado si Mang Shano na masama ang ginagawa niya dahil demonyo si Deborah, pero may hangarin naman itong magbago. Paulit-ulit lang na nag-uusal si Mang Shano at sinusunod lang ang mga sinasabi ni Deborah. Binuksan ni Mang Shano ang katawan para makapasok sa kanya si Deborah. Hindi niya kayang kalabanin ang mambabarang na si Isaias kung hindi nito gagamitin si Deborah. Masyado itong malakas para sa kanya. Hindi may pagkakaila. Napikon ito nang bastusin sila ni Mang Isaias nung araw na pumunta sa lugar. Pero matapos makapasok ni Deborah sa katawan, si Deborah na ang bahala sa laban. Ito na ang pumuksa kay Mang Isaias sa pamamagitan ng kilalang pamako mula sa kaalamang itim na tinatawag ding pantok. Pinantok din naman siya ng mambabarang,
Pero labis na mas malakas si Deborah. At kung hindi siya nagkakamali, binasag ni Deborah ang lahat ng gamit ni Isaias. Sa puntong iyon, nagiging malinaw na kay Adrian ang naglalarong tanong sa isipan. Ito naman ang mas pumukaw sa kanya. Nais niyang matuto ng mga kaalaman ni Mang Siano. Ang sabi ng matanda, hindi niya ito tuturuan ng kaalaman sa kaliwa. Purong kanan lamang si Mang Siano. Ginagamit lang ang katawan niya ni Deborah para makatulong dahil yun talaga ang nais ng hukluban. Ang makatulong, kaya nagtitiwala siya kay Deborah. Marami pang tanong si Adrian hanggang sa madako ang usapan sa lolo. Papaanong nagkaroon ng ugnayan ang lolo kay Deborah dahil wala namang ipinaliwanag ang ama sa kanya. Maliban na lang sa ginawang kasangkapan ni Deborah si Lolo Aborio at ang tanging naiintindihan niya, nauna si Lolo Aborio kaysa kay Mang Siano. Tama. Ang lolo mo nga ang nauna. Gaya ng sinabi ko, mag-aaral niya ako kahit halos magkasing edad lang kami. Wika ng matanda. At dagdag pa nito, si Lolo Aborio pa ang nag-alok kay Mang Siano kung nais ba niyang magkaroon ng kaalaman. Dahil namamangha si Mang Siano kay Lolo Aborio, pumayag siya noon. Ang hindi alam ni Mang Siano, kaya pala ito ginawa ni Lolo Aborio para mas mapadali ang paglaya ni Deborah. Kung marami silang kasangkapan, mas bibilis ang paglaya ng hukluban. Ang totoo, wala naman talagang karunungan si Lolo Aborio nung una. Si Deborah lang din ang nagturo sa kanya, pero hindi karunungang itim ang itinuro. Ang labis na kagustuhan sa kapangyarihan, ito ang pumatay kay Lolo Aborio. Ninais noon ng lolo na makamtan ang kaalaman ng higit pa sa tinuturo ni Deborah. Ang ibig sabihin, gusto rin ito na maging kasing lakas ni Deborah. Ayaw naman itong mangyari ng hukluban dahil matutulad ito sa kanya sa oras na mangyari iyon at mahihirapan siyang matakasan. Sa oras na pasukin na ang kaalaman ni Deborah, magiging masama si Lolo Aborio. Pagkatapos lalamunin ng kadiliman ang isip nito. Pero nagpumilit pa rin si Lolo Aborio. Ang sagot niya ay depende pa rin ito sa tao. Hindi na maatim ng matanda na parating siya na lang ang ginagamit. Gusto niyang maging malaya sa mga gagawin. Dagdag pa ni Lolo Aborio, dahil sa nangyayari, nagkakaroon ng limitasyon ng kaalaman. Hindi niya kayang harapin ng mga pagsubok na mag-isa. Sa halip, kaya lang ito kapag ginagamit niya si Deborah. Naghugas ng kamay si Deborah. Labas na siya sa oras na matuto si Lolo Aborio. Pinaalalahanan pa niya ito noon. Sa oras na matuto ng mas malalim pang karunungan, hanggat maaari, huwag pagsasabayin ang magkabilang kaalaman. Dahil kapag nangyari yun, ikakamatay ito ni Lolo Aborio. At kung hindi naman mamamatay, mababaliw ang matanda. Pero sadyang matigas ang ulo ni Lolo Aborio. Maging si Mang Siano, kinausap na si Lolo Aborio na wag ituloy ang gustong gawin dahil totoo ang sinasabi ni Deborah. Pero hindi na ito nagpapigil pa. Matapos ang isang taon, mabilis na tumanda si Lolo Aborio dahil ito sa paggamit ng karunungan ng walang humpay. Kahit sa mga simpleng bagay lang, inabuso ito ng matanda, kaya mas napaaga ang kamatayan. Napailing na lang noon si Adrian. Ganon pala ang naging karanasan ng lolo.
At kung hindi siya nagkakamali, pinili nito na maging masama kaysa sa maging mabuti. Matapos ang usapan, nagmungkahi si Mang Siano na sa susunod na linggo, muli silang pupunta sa lugar ni Deborah. Babasain niya lang ang pulang tela dahil mababawasan ang karga nito. Hindi na sila papasok pa sa loob ng lugar. Hanggang doon lang sila sa labas. Bukod doon ay may pupuntahan pa ang dalawa. Nagtanong naman sa Adrian kung saan. Ang sabi ni Mang Siano, may dadalawin silang aswang para pa rin malaman nila kung saan ba nakatira ang nilalang na umaaligid sa tahanan nila Adrian. Akala ko po ba, babagatin nyo lang dun sa bahay namin. Tapos ngayon, pupuntahan yung aswang. Alam nyo po ba kung saan nakatira? Ang sabi nyo nung nakaraan, hindi nyo po alam. Lo, niloloko nyo po yata ako eh. Tanong ni Adrian. Ay, nakong batang dugyot na to. Hindi yung aswang na umaaligid sa bahay niyo ang pupuntahan natin, kundi yung aswang na kakilala ko na maaaring makapagturo sa atin kung saan siya nakatira. Kagabi, napansin ko kung wala ito sa paligid ng bahay niyo, nagtataka ako dahil wala namang palya dapat yun . Kung hindi ako nagkakamali, natunugan tayo . Ikaw kasi, binatay mo pa. Dapat hindi mo nalang pinansin. Ang masaklap, baka napagandaan pa tayo. Paano na lang kung iba yung gawin nun, yung hindi natin inaasahan? Di natin bugang nanay mo. Tugon ni Mang Siano. Natuliro si Adrian. Magpasa ganun pa man, hindi na lang siya nagsalita. Pumayag na lang itong sumama sa matanda. Pero kagad naman siyang nagtanong kung malayo ba. Ang sagot ni Mang Siano ay doon lang banda, kung saan matatagpuan si Deborah. Sa katunayan, ang nasabing aswang na pupuntahan, bagaman aswang, isang mahusay na albularyo at alaga din ni Deborah. Isa sa mga tumutulong kay Deborah para makalaya. Makalipas ng 1 linggo, pumunta na sila sa lugar. 2 tela ang dala ni Mang Siano. Isa sa kanya. Ang isa naman ay ibibigay niya kay Adrian. Sinabi ng matanda na basain lang ito sa bukal. Nakaagad namang ginawa ng bata. Pero nagtanong si Adrian kung ano ang gagawin niya sa tela. Ang sabi nito, sa kanya na ang telang hawak. Ito ang magsisilbing tangan, panimula para sa kanya. At kahit anong mangyari, huwag ihihiwalay sa katawan. Alam mo, may naisip nga ako . Yang pulang tela, pwede mong ipangtapal sa butas na salawal mo. Para yung alaga mo, lumaki na kahit kaunti. Wika ni Mang Siano. Kaso nga lang, nabaling kagad ang atensyon ni Adrian sa kubo. Nakasara. Payapa ang paligid. Dahil may araw sa mga sandaling iyon. Malinaw na nakikita ni Adrian ang lugar. Kaso kahit maliwanag, hindi maiwasan ni Adrian na kilabutan. Yung hulma ng pangpang, para bang malaking halimaw. Nagkalat ang malalaking puno na nakakapit sa itaas. Ilang sandali pa, nagmungkahi na si Mang Siano na umalis. Tumango naman si Adrian. Papaalis na sana sila pero biglang nakakita ng tao si Adrian. Nasa una nito, doon sa gilid ng pangpang, may nakaupong babae. Tinuro kagad ito ng bata. Tinignan naman siya ni Mang Siano. Napakunot ang mukha ni Mang Siano sapagkat may tao nga
Tama si Adrian. Nagtataka ang matanda. Paano nagkaroon ng kumpiyansa ang babae na maggala sa lugar kahit napakaliblib nito? Kaagad na ginala si Mang Shano na merong kakaiba. Sa kauna-unahang pagkakataon, doon pa lang siya nakakita ng hindi niya kakilala. Lumapit si Mang Shano. Kaagad namang sumunod ang paslit. Nagtataka noon si Adrian sapagkat napansin niya na biglang naging seryoso ang mukha ni Mang Shano hanggang sa tuluyan silang nakalapit sa babae. Isang magandang dalaga. Makinis ang balat. May balingkitang katawan. Hanggang sa nanlaki na lang bigla ang mga mata ni Adrian. Kapareho ng suot nito ang gutay-gutay na damit ni Deborah. Bagaman malinis, pero sira-sira pa din. Habang si Mang Shano hindi nagsasalita, halatang nagulat sa nakita. Magandang tanghali. May tutulong ba ako sa inyo? Wika ng babae. Nakatingin ito sa kanila na tila sobrang saya ng muka. Nagkatinginan silang dalawa. Natanong ni Adrian sa isipan, paano siya nito nakilala? Deborah, ikaw ba yan? Tanong ni Mang Shano. Napangiti ang babae. Tumango at sinabing siya nga si Deborah. Napangangan noon ang dalawa. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Tumayo ang babae at naglakad papunta sa ilog. Pero huminto ito at tumungtong sa tumbang puno. Sumunod naman silang dalawa. Dahil na rin sa pagtataka, patuloy sa pangangalabit sa Adrian kay Mang Shano. Tinanong niya ito kung totoo ba ang sinasabi ng babae. Pero hindi na nagsalita si Mang Shano. Hanggang sa muling nagsalita ang dalagang Deborah. Sinabing kahapon lang, gumala siya sa lugar. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalanghap niya ang sariwang hangin. Pero panandalian lang dahil may limitasyon ang paglabas niya. Nabigyan siya ng pagkakataong makalabas. Ito ay dahil sa kaunti na lang ang parusang nakahatol sa kanya. Dagdag pa nito, nagpapasalamat siya sa mga taong pinilit na tulungan siya kahit sa likod ng karahasan at kalupitan niya noon. Ito ang dahilan para makatulong siya ng mahabang panahon. Malapit na itong makalaya sa kulungan. Araw na lang ang binibilang at hindi na taon. Ikaw ba talaga yan, Deborah? Bakit ganyan yung itsura mo? Parang malayo sa palagi naming nakikita. Tanong ni Mang Shano. Kahit ako nagtataka, Shano eh. Pagkalabas ko naging ganto na ako. Pero kapag bumalik ako sa loob, babalik din yung itsura ko. Marahil kapag malaya na ako, ito na ang magiging itsura ko. Bibigyan siguro talaga ako ng Ama ng pagkakataon para ituwid yung mga kamalian. Siguro ilang taon pa para mabuhay. Dahil wala namang silbi kapag pinalaya nila ako sa ganong sitwasyon eh. Maaaring mamatay kaagad ako dahil magiging normal. Magiging mortal na ako. Ano bang may tutulong ko, Shano? Tanong ni Deborah. Sa pagkakataong iyon, naniwala na si Adrian at Mang Shano. Napalunok pa ng laway si Mang Shano. Naisip na napakaganda ni Deborah nung kabataan. Sinabi naman ni Deborah, kapamakan lang ang dulot ng kagandahan. Ito ang nagtulak sa kanya para pasukin ang masalimuot na buhay. Napagdisikitahan siya ng mga lalaki at ginahasa.
At ang pasimuno noon, ang lalaking minsang nanligaw sa kanya. Ito ang nagtulak sa kanya na maging brutal na mangkukulam. Napaupo at napatulala si Mang Siano. Si Adrian lumapit at tinitigan ang kabuang mukha ni Deborah. Tila banyaga ang itsura nito. Bukod sa maputi, matangos din ang ilong at maganda ang tindig. Sobrang kinis ng balat. May maliit na labi. Mapungay ang mga mata na tila nangungusap. Hanggang sa nagsalita si Mang Siano, wala naman silang ibang sadya kung hindi ang basain lang ang pulang tela. Tumawa si Deborah. Ayon dito, nagpapasalamat siya at maraming tao ang napasahan ng tela. Hindi niya lubos sa kalain na hanggang sa panong iyon naroon pa rin ang ibinigay niya. Bagay na masasabing pinagkakatiwalaan talaga siya ng naging kaibigang albularyo. Pero nabanggit ng hukluban ang patungkol kay Lolo Aborio. Ang sabi ni Deborah, kung hindi lang sana kinain ng kapasukan ang isip ni Lolo Aborio, marahil kasama pa ito ni Mang Siano ngayon. Malaki ang posibilidad na maduktungan pa ang buhay. May ibibigay sana si Deborah na bagay sa matanda dahil si Lolo Aborio lang ang pinaka nagustuhan niya sa lahat ng mga naging kaibigan. Ibibigay niya sana ang kwintas na may katas ng dugo ng sugo. Habang nagsasalita si Deborah, hawak nito ang bote na nakalambitin sa leeg. Nakita ito ni Adrian. Dugo ng sugo. Sa pagkakaalam niya sa mga sugo, ito ang mga anghel na pinagkatiwalaan ng ama. Pero ang tanong, paanong nagkaroon si Deborah? Samantalang brutal na mangkukulam si Deborah. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalaysay si Deborah, na para bang alam nito na nagtataka si Adrian sa kwintas. Ipinaliwanag ni Deborah kung saan nanggaling. Ninakaw ito ni Deborah noon sa isang pare. Dahil ito ang inutos ng nilapitan niya na isang mangkukulam noon. Ang sabi, magiging immortal si Deborah sa oras na makuha ang maliit na bote. Milagro ang dugo at pwedeng lagyan ng sumpa para gawing gamit sa kadiliman. Dahil dito, magiging malaya si Deborah na makaganti. Kahit sino ang humadlang ay hindi uubra. Kahit papatayin si Deborah, muli lamang itong mabubuhay. Ang hindi alam ni Deborah noon, kaya ito pinapakuha sa kanya dahil nagnanais din ang mangkukulam na iyon na maging immortal. Nang mapasa kamay niya na nga ang gamit, nilagyan ito ng sumpa ni Deborah. Dalawa silang napagkalooban ng lakas na tila demonyo. Hinati nila ang laman ng bote. Tag-isa sila ng tangan. Pero hindi niya alam kung ano nang nangyari sa mangkukulam na yun. Sa tingin niya, hanggang ngayon buhay pa ito. Pero nilinaw ni Deborah, wala nang sumpa ang laman ng bote dahil kasabay ng pagbabago ay siya namang pagtanggal ng sumpa. Ang natira na lang doon ay pagkabanal at nanumbalik na sa dati ang bisa. Nagpapahaba din ito ng buhay pero hindi na immortal. Sigurado ka ba, Siano? Huwag mo sabihin dahil lang sa pagbasa ng tela. Alam kong pagkatapos niyan, may gagawin ka pa. Baka pwede kong makatulong. Wika ni Deborah. Meron lang kaming papataying aswang. Pero kaya ko na. Hindi ko na kailangan ng tulong. Tugon ni Mang Siano.
Aswang? Hindi pa pala nauubos yung masamang nilalang dito ah. Bueno, sasama ako. Wika ni Deborah. Sigurado ka ba dyan? Hindi ba masama na malayo ka dito sa lugar? Tanong ni Mang Shano. Hindi naman. Ngayon din umalis na tayo. Mukhang alam ko kung nasan siya. Tugon ni Deborah. Tumangulang si Mang Shano at sa pagkakataong iyon, hindi na nila kailangan pang puntahan ng kaibigang aswang. Kilala niya si Deborah. Malakas ang pakiramdam sa mga kakaibang presensya. Kagad silang umalis kasama si Deborah. Hindi mapanatag si Adrian dahil naiilang ito kay Deborah. Panay ang tingin ng bata sa dalaga, habang si Deborah naman, kalmado lang, na tila residente lang din sa lugar. Nakayapak, pero malinis ang itsura. Nauna ito ng lakad sa kanila. Medyo mahaba pa ang babaybayin. Sa katunayan, malayo pa ito kung saan nangingi ng panyawan at buyo si Mang Shano. Liblib din ang lugar, pero hindi katulad noon na may mga bahay. Doon sa tinatahak nilang landas, walang makita si Adrian ni isang tahanan, maliban na lang sa makapal na kakahuyan. Hapon na ng mga sandaling iyon. Patuloy pa rin silang naglalakad. Nangangawit na ang mga paa ng binata. Hanggang sa ilang sandali na lamang, may tinurong direksyon si Deborah. Ayon dito, sa loob ng kakahuyan may mga tahanan. Doon nakatira ang angkan ng aswang. Hindi naman nagsalita pa si Mang Shano, pero makikita na tila kinakabahan ito. Habang si Adrian, nininerbiyos sa mga mangyayari. Hindi lang nag-iisa ang aswang. Maaaring isang angkan ang sumalubong sa kanila. Bagaman ganito ang sitwasyon, hindi ito naging hadlang para mapaatras sila. Nagmungkahi si Deborah na sumunod lang sa kanya. Ilang sandali lang, nasilayan na ni Adrian ang 3 bahay na magkakasunod. Napakatago nito. Mahirap isipin kung paanong nagkaroon ng bahay sa ganung lugar. Medyo madilim dahil sa lilim ng naglalakihang puno. Mahahalata namang may tao, pero walang nakikita ang paslit na gumagala. Maliit lang ang tahanan. Napakabaho ng amoy. Kaamoy ng yungib kung saan nagtatago si Deborah. Pero mas malala pa ang lugar na yun. Hindi nagsasalita si Deborah. Nakatitig lang sa mga kabayan habang hawak ng maigpit ang kwintas. Si Mang Shano noon, itinali na ang tela sa bisig. Binunot ang patalim sa tagiliran. Hindi naman inakala na may dala palang punyalang matanda. Umabante ng lakad si Deborah, habang si Mang Shano naman kumilos na rin pero hiwalay na direksyon. Sinisipat nito ang kabuuan ng lugar, pero hindi din nagpauli si Adrian. Hindi bumuntot kay Mang Shano ang bata. Mas piniling doon sumama kay Deborah. Gusto niyang kausapin ito, pero halata naman na hindi sasagot si Deborah sa mga katanungan. Bigla na lang sumimangot ang muka. Sumaglit ng tingin kay Mang Shano. Tila meron itong nakikita na hindi maganda sa kinaroroonan ng matanda. Hanggang sa nakarinig na lang ng kakaibang huni si Adrian. Para bang baboy, pero panaka-naka. Nanggagaling ito sa iba't ibang direksyon. Wala doon sa tahanan.
naroon sa kakawyan. Dong, huwag kang lalayo sa akin ha. Humahanga ako sa iyo ha. Manang-mana ka talaga sa lolo mo. Maging ang tatay mo, katulad na katulad ka nila, matapang. Huwag kang matatakot ha, aswang lang yan. Mas nakakatakot pa nga mga mangkukulam at mangbabarang eh. Tsaka may araw naman oh. Makikita mo yan ng malinaw. Wika ni Deborah. Napatanong naman si Adrian kung kaya bang magbago ng anyo ng aswang kahit may araw. Tumango si Deborah. Ayon dito, malaya itong makakapagbago ng anyo. Pero doon lang sa lugar na yun, dahil may lilim at hindi direktang tinatamaan ng araw. Hindi na nagsalita pa si Adrian hanggang sa bigla na lang nawala ang huni. Pero kasunod naman ito ang mga kaluskos papunta sa gubat. Pagkatingin ni Adrian kay Mang Shano, nanlaki ang mga mata ng bata dahil may karap na itong dalawang lalaki na tila galit na galit. Maigpit ang pagkakahawak ni Mang Shano sa patalim. Ilang sandali lang, bigla na lang sinunggaban si Mang Shano ng mga kalalakian. Mabilis kumilos ang dalawa at hindi pangkaraniwan. Hindi may pagkakaila na aswang ang mga ito. Naroon sa likod ng tahanan, sa bandang dulo. Nagtanong ang bata kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Deborah na manood lang. Walang panlaban ang mga aswang, kahit pa mabibilis ang mga ito. Dahil sa telang pula na suot ni Mang Shano. Hindi nagsasalita si Adrian. Bagaman mabilis ang mga taong iyon, pero halos hindi naman nila matamaan si Mang Shano. At kung may tumama man na pag-atake, hindi ito iniinda ng matanda. Para bang napakakunat ng laman ni Mang Shano. Patuloy din naman ang matanda sa pag-atake gamit ang patalim. Napapailing na lang noon si Adrian. Namamangha. Kinuha niya ang tela na bigay ni Mang Shano sa bulsa. Itinali niya ito sa noo. Napangiti si Deborah ng mga sandaling iyon. Natutuwa ito habang nakatitig sa kanya. Hanggang sa napatumba ni Mang Shano ang dalawang lalaki. Dito na lumapit si Deborah. Kagad namang sumunod si Adrian. Akala noon ng bata, patay na ang mga ito. Hindi pala. Buhay pa pero malubha ang mga sugat. Ang sabi ni Mang Shano, kung sino man sa kanila ang nananalasa sa lugar, huwag nang uulitin pa. Dahil sa oras na may makita pa siyang aswang sa lugar, kagad itong papatayin ni Mang Shano. Hindi na nakapagsalita ang aswang. Tumango lang ito bilang pagtugon. Hanggang sa muling nagsalita si Mang Shano. Sabihin niyo sa akin, nasaan ang mga kasama niyo? Tanong ni Mang Shano. Parang hindi mo naman alam, Shano. Siyempre, nararamdaman nila tayo. Yang dalawang yan, malakas lang yung loob na magpakita. Hoy kayong dalawa, mabubuhay pa naman kayo eh. Makinig lang kayo sa akin. Ayoko nang namemerwisyo kayo ha. Hindi lang sa lugar ng matandang to, pati na rin sa ibang lugar. Maliwanag ba? Isa akong hukluban. Tandaan nyo yan. Kayang-kaya ko kayong patayin kahit sa isang pitik lang ng daliri ko at kaunting dasal. Wika ni Deborah. Matapos nun ay hindi na nagsalita pa ang matanda. Binaba na nito ang patalim. Binalik sa tagiliran. Ilang sandali pa. Naglitawan mula sa kakawyan ang ibang nakatira doon.
May babae, matanda, at meron pang mga paslit. Makikita sa itsura ng mga ito ang takot. Binalaan silang lahat ni Deborah. At katulad ng sinabi niya sa dalawang lalaki, nagpakilala siya bilang isang hukluban. Walang nagsasalita. Walang lumalapit. Sa halip nasa bungad lang sila ng gubat. Habang si Adrian naman, inaasahan na magpapalit ng anyo ang mga ito. Pero hindi. Maging yung nagpakita sa kakawian, hindi rin. Ilang sandali pa ay umuwi na sila. At kung gaano katagal narating ang lugar, madali lang silang nakauwi ng tahanan. Pagkapasok nila sa gubat, ilang sandali lang bumungad kagad ang pangpang. Nakikita pa ni Adrian ang ilog sa ibaba. Nagtataka noon si Adrian. Nagtanong pa kay Mang Shano kung ano ang nangyayari. Ang sabi ni Mang Shano, hindi niya rin alam. Pero may kutob siya na gawa ito ni Deborah. Dahil nawala lang saglit ang tingin ni Adrian kay Deborah. Pagtingin niya ay bigla na itong naglaho. Pag-angat naman ng tingin, malapit na sila sa kubo. May nakita siya doon na matandang babae. Napapanot na ang buhok. Walang iba kung hindi ang totoong anyo ni Deborah. Marahil naubos na ang oras niya sa labas. Nakatsyempo lang siguro tayo. Malamang, matagal pa ang susunod na paglabas ni Deborah. Pero hindi na aabot ng 1 taon. Makakalabas na yan ng tuluyan. Naniniwala ako sa kanya. Wika ni Mang Shano. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Hanggang sa nakarating na ng tahanan ang matanda. Hindi na nagtagal pa si Adrian sa bahay nito. Sa halip dumiretso na ng uwi sa sariling tahanan. Makalipas ang ilang sunod na gabi, wala nang nanggagambala. Bagaman hindi na nagpakita ang aswang mula nang mabati ni Adrian. Pero kinumpirma ni Mang Shano na wala na itong nararamdamang aswang sa lugar. Mula noon, nagpatuloy na sa pag-aaral si Adrian ng karunungan. Isang araw habang nakatitig sa tela, napansin niya na hindi lang pala ito basta tela. May mga nakasulat palang kataga ng mga talandro, poder, at pangkalahatang proteksyon. Totoo nga ang sinabi ni Mang Shano, pero ayon kay Adrian, noong naumaling siya sa karunungan, hinangad nito na sa kanya ibigay ni Deborah ang tangan. Hanggang sa nakalaya na ito, hindi pa rin binibigay sa kanya. Sa halip, napunta ang tangan ng hukluban kay Mang Shano. Matapos nun, hindi na nanatili pa si Deborah sa lugar. Nagpakalayo-layo na ito. Doon piniling tumira sa lugar na walang nakakakilala sa kanya at hindi na maalala ang mga naranasan. Bumibisita naman si Deborah paminsan-minsan, pero hindi rin nagtatagal. Sandali lamang, gusto lang silang masilayan. Lumaki si Adrian na dalubhasang manggagamot at nasa kanya pa rin ang pulang tela. Habang si Mang Shano naman, lumipat na rin ang lugar. Pero hanggang sa ngayon, buhay pa si Mang Shano. Patuloy na tumutulong sa ibang tao. Patuloy na naglilingkod. At sa likod ng lahat ng nalulutas niyang problema, palaging nakaagapay sa kanya ang gabay na isang hukluban. Yung kwento na to mga kabayan, masasabi kong
kakaiba sa nakagisnan natin. Isipin nyo albularyo na merong gabay na ukluban. Alam nyo, mas lalong pinapagtibay nito yung konsepto na hindi porket galing sa kaliwa yung gamit mo masama ka na. Nasa paraan pa din yan kung paano mo gagamitin yung kaalaman. Yung iba kasi may tangan sa kanan pero ginagamit naman sa masama, panlalamang sa kapwa. Yung iba naman sa kaliwa pero ginagamit sa kabutihan, kagaya ni Deborah. Nakita din natin sa kwento lahat ng tao pwede pang magbago hanggat nabubuhay. Hanggat tumihinga, pagkakataon niya na ibinigay ng may likha upang ayusin at baguhin ang ating mga sarili. Isa din sa natutunan ko sa kwento, huwag masyadong maging mapaghangad. Erespeto mo yung nagturo sa'yo, erespeto mo yung maestro mo. Dahil kung wala ang nagturo sa'yo, wala ka sa kinalalagyan mo. Yun lamang mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan pa natin ang mga susunod na storya. Paalam. What's up mga kabayan, JD nga pala dahil marami nagre-request ng video na to, gagawin natin yan. Unboxing daw ng gabay medalyon. Ano ba daw yung dadating na package kapag nag-order? Pakita ko sa inyo mga kabayan. Syempre una, yung sobrang ganda nating packaging. Ito si Haring Balaw. Malamang kilala nyong lahat yan. Tapos may nakalagay na support local products. Ziplock to mga kabayan, kaya pwede nyong gamitin after nyong buksan or kapag nakuha nyo na yung gamit. So natin. Sa loob, hindi mawawala tong gold envelope natin. Nandito yung dasal or yung orasyon ng gabay medalyon. Sorry, hindi ko siya pwedeng ipakita. So ayan siya. Bukod sa naka-ziplock na siya mga kabayan, talagang hindi kayo titipirin dito kasi nakabox pa rin yung package sa loob. So paghila mo, nandito yung gabay medalyon sa loob. Meron din tayong free na stickers ni Haring Balaw at syempre yung pinaka-item natin, yung gabay medalyon. Nandun siya sa loob. Ito siya or ito yung suot ko. Sa lahat ng interesado, mag-message lang mga kabayan, merong sasagot sa inyo. Maraming salamat. Ang Ninuno.